Magandang linggo sa inyong lahat ha. Sana po kayo po ay nakapagpapahinga ngayon. Bago po tayo magpatuloy, maraming salamat po doon sa ating mga kababayan na sumapi sa ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino kagabi kung saan napag-usapan natin yung posibleng dayaan na mangyayari sa eleksyon. Nariyan po yung dayaan na ang mga makina daw ay meron ng mga resulta na nakakasa sa kanilang mga flash disk at nandyan din yung dayaan na pwedeng ma-hack mismo yung mga makina, no? At ang mga pandaraya ay manggagaling mismo sa makina. Well, kahapon po, sinabi ko rin sa mga nanood, no, na meron na mga bansa na bumalik sa mano-manong botohan, gaya po ng Germany, gaya ng France, gaya ng Ireland, dahil nga po wala talagang kasiguruduhan na kapag inautomate mong eleksyon, walang dayaan. Ang importante ay yung sinasabi nating karapatan ng taong bayan na magkaroon ng pampublikong bilangan ay maibigay sa ating taong bayan at ito ay magkakamit lamang kung tayo magkakaroon ng hybrid election. No? Yung mano-manong bilangin sa presinto at i-automate natin yung canvassing na siya naman talagang matagal na proseso. Dahil alam naman natin sa mulit mula lahat ng eleksyon pagdating na alas 12 ng gabi, tapos na po ang bilangan sa presinto. Pero ngayon naman po, pag-usapan natin sa Spokes Hour, ano po ang implikasyon ng naging karanasan ni President Zelensky ng Ukraine nung siya ay talaga naman pong sinabon ni President Trump sa White House. At sinabi ni President Trump na una-una, ingrato itong si Zelensky dahil hindi nagpapasalamat sa tulong ng Amerika nung sinabi niyang nag-iisa lang ang Ukraine na linalabanan ang Russia at pangalawa. At talagang ang ginagawa ni President Zelensky ay siya ay sumusugal na magkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan, no? At siya ay hiningi na umalis ng White House at hindi tuloy natuloy yung inaasahan ng marami na pirmahan kung saan ibabayad ng Ukraine yung kanilang mga rare earth metals kapalit ng patuloy na tulong pinansyal ng Amerika sa Ukraine. Well, ano ba ho ang problema sa Ukraine? Ang problema po sa Ukraine, ang pinakamalaki at pinakaimportanting banta sa seguridad ng daigdig. Bakit? Kasi po meron ng aktwal na putukan. Hindi gaya dito sa nangyayari sa ating bayan sa South China Sea na puro girian. Yun po, hundreds of thousands na ang namamatay sa panig po ng Russia at sa panig ng Ukraine. At ito po ay putukan sa Europa na kauna-unahang nangyari mula po yung digmaan sa Yugoslavia at matapos po ang pangalawang pandaigdigang digmaan. Ano pong bakit po naging delikado itong gerang ito? Dahil ang Russia po ang pinakamaraming nuclear arms, no? At syempre, habang nahihirapan ang Russia na matalong tuluyan ng Ukraine, tumataas yung banta ng paggamit ng nuclear weapons. Kaya nga po, ang takot ni President Trump ay talagang po pwedeng maging hudyat ito sa pangatlong pandaigdigang digmaan dahil pag gumamit ng nuclear weapons ang Russia at kapag talaga nagtulungan ang mga NATO laban sa Russia, syempre hindi naman natin naasahan na papayag na lang na magipit ang Russia, gagantiyan at gagamitin niya ang kanyang nuclear weapons. Sa kaalaman ng lahat, no, para sa kaalaman ng lahat, mas marami pong nuclear weapons ang Russia kaysa po sa Estados Unidos. Nangunguna po sila sa numero ng nuclear weapons. Now, bakit importante itong nangyayari sa Ukraine at kay Zelensky sa Pilipinas? Kasi bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng daigdig, talaga naman pong Amerika ang numero unong sumusuporta sa Ukraine laban sa mga Ruso. Pero ngayon po nakikita natin na itong si President Trump ay nakikipag-usap ng kapayapaan kay Putin, diretso sa mga Ruso at hindi na dinaan sa Ukraine at sa mga Europeans na natural namang kaalyado ng Amerika pagdating dito sa usapin ito. Ibig sabihin, gumagawa na ng sariling hakbang ang Amerika para mapatigil ang gera. Bakit? Dahil sila naman talagang gumagastos sa gerang yan. No? Parang $450 billion na ang nagagastos ng mga Amerikano sa gerang yan at hindi naman malinaw kung anong interes ng Amerika dyan. Kaya nga, naisa na nilang makuha yung rare earth minerals ng Ukraine, kabayaran doon sa mga nagastos ng Amerikano sa gera dyan. No? Now, kung ihahambing natin sa Pilipinas, ang inaasahan ni Marcos Jr. ay itong
concern ng Amerika na magkaroon ng mas malaking impluensya ang China, gaya ng impluensya ng Russia sa Europe, ay siyang dahilan para suportahan ng mga Amerikano ang gobyerno ni Marcos Jr. Tandaan ninyo ha, bilang kandidato ang Marcos Jr. nangako na pagpapatuloy ang pulisiya ni Presidente Duterte na magkakaroon ng independyenteng panglabas na relasyon, independent foreign policy, kaibigan ng lahat, pero kalaban ng wala namang kahit sino. Pero matapos ang kanyang naging talumpati sa United Nations at matapos na nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan ang Marcos administration sa State Department, sa Department of Foreign Affairs ng Amerika tungkol dun sa tagong yaman na hinahanap ng korte sa hukuman bilang kabayaran sa mga paglabag ng karapatang pantao ng kanyang ama na si Marcos Jr., mukhang nagkaroon ng deal ang Amerika at ang Marcos nang susuportahan nila ang Marcos administration kahit ganong siyang kabulok bilang isang presidente, basta ang Pilipinas ay kakampi ngayon sa China na kinukonsidera ng Biden administration na pinakamalaking banta sa Amerika. Well, mukhang nagbago na po ngayon talaga ang ihip ng hangin. Kasi unang-una, hindi na po tinitingala o hindi na kinatatakutan ni Trump ang China bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng Amerika. Sa katunayan, inimbitahan niya ang President Xi para umattend ng kanyang oath-taking ceremony. Hindi nakarating pero pinadala ang Vice President ng China at nagsabi na si President Trump na kauna-unahan niyang biyahe sa abroad ay sa China. Ibig sabihin, bagamat meron talagang unahan sa panig ng Amerika at ng China pagdating sa kalakalan, nakita na ng presidente ng Amerika na hindi banta sa seguridad ng Amerika ang China. Siya ay banta sa ekonomiya pero alam din nila na meron silang mutual dependency. Bakit? Kasi ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika, ang China ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika at alam din naman ng mga Chino na ang Amerika din ang pinakamalaking merkado nila. So hindi talaga po pwede na maglabanan yung dalawa dahil pag sila yung naglabanan, talaga namang magkakaroon ng mutual distraction sa isa't isa. So ngayon, pinapakita at sinasabi talaga ni Trump na nais siyang magkaroon ng mas mabuting relasyon sa panig ng China at ng Amerika. Anong prueba rito? Nakapag-usap na sila sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses na sila nakapag-usap sa telepono. No? At inaayos na nga yung pagbisita ni Trump sa China. Now, itong nangyari kay Zelensky, talaga namang siya ay na-shock. Dahil sa mulat-mula, abay pinanindigan ng Amerika ang Ukraine dahil siya ang lumalaban doon sa kinukonsiderang pinakamalaking banta ng Amerika, which is Russia, dahil mas maraming nuclear weapons ang Russia. Pero ngayon nakikita natin na ayaw ng suportahan ni President Trump ang mga Ukrainians dito sa giyera ng Russia kasi nga hindi niya nakikita kung ano nahihita ng Amerika doon sa ginagastos niyang bilyong-bilyong dolyares sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine para makalaban sa Russia. At ang nais ngayon ng Amerika ay magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi alam din niya na napakalaking merkado rin ng Russia na po pwedeng pagkuhanan din ng enerhiya at po pwede rin maging merkado ng mga Amerikano. Dahil alam naman natin na ang Russia dati-rati mahirap, ngayon ay mayaman na rin. Pero ang interest talaga ng Amerikano dyan ay yung napakadaming langis na pinoproduce ng Russia dahil wag nating kalimutan, ang Russia po ay halos kasing importante ng Saudi Arabia doon sa organisasyon na tinatawag na Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC. In fact, yung desisyon kung magpapalawak ng produksyon ng langis ay ginagawa almost jointly ng Russia at ng Saudi Arabia. So ngayon nakita natin na nakita na ng President Trump na wala sa interes ng Amerikano ang suportahan ang Ukraine para lamang makontra ang kinilalang kalaban, at least nung mga naunang administrasyon ng Amerika na ang Rusya. Ngayon, tinitignan ng Amerika ang Rusya bilang merkado, bilang pagkakapirahan sa kalakalan, at ito naman po ay may basehan kasi meron naman talagang purchasing power ang mga Rusya para bumili ng mga Tesla at Apple at kung ano-ano pang pinoproduce ng Amerika. At syempre, nais din makuha ng Amerika yung mga natural resources ng Russia dahil napakadaming natural resources yan. So ngayon, na-shock ang buong Europe na tatalikuran ng Amerika ang Ukraine, gayong hindi naman makikipaggera itong Ukraine kung hindi sinabihan ng Amerikano na suportado namin kayo. Pamilyar ba yan? Ganyan din yung pinangako ni President Biden kay Marcos.
Our support for the Philippines is ironclad. Miski magkagera, suportado namin kayo. Ano sa tingin nyo mas importante ba? Yung Russia na pinakamaraming nuclear weapons na nagpuputukan na sa Russia o yung China na pinagkakautangan ng Amerika at pinakamalaking merkado ng Amerika na wala pa namang labanan? Siyempre, mas importante yung Russia, no? At kung sa ngayon na ang banta ay putukan na talaga at ang naging dahilan kaya nagkaroon ng putukan ay yung pangako ng Amerikanong susuportahan ng Ukraine at ngayon ay tinitigil ang suporta, sa tingin nyo ba susuportahan pa rin ng Amerikano ni President Trump si Marcos laban sa China? Now, ang dapat nating isipin, bagamat ang presidente natin ay hindi umaamin kung siya'y bangag, bagamat ang pagkagutom ay pinakamataas sa 21 taon ngayon sa ilalim ni Presidente Marcos Jr., bagamat pinakaponte ang ating turista doon sa at least sa nangungunang bansa na kabahagi ng ASEAN, naunahan pa tayo ng Cambodia, no? Ang ekonomiya natin is one of the worst performing economies ngayon. Ang kinakailangan natin intindihin, bagamat palpak ang administrasyon ni Junior, ang inaasahan ni Junior at ng kanyang may bahay na ang tawag ng marami ay butod at ng tambaluslos ay ang suporta ng Amerika. Bakit? Dahil alas nila kami ang nagsisilbing ang sinkable aircraft carrier laban sa China. Pero kung ang Amerika ngayon ay nais nang magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Amerika, ng Russia at ng Ukraine, sa tingin nyo, kinakailangan pa ng Amerika ang Pilipinas laban sa China? Ang nakakatawa nga, ang Amerikanong presidente at ang kanyang mga opisyales patuloy na nakikipag-usap ngayon sa China kung paano mapapabuti pa ang relasyon ng China at ng Amerika. Samantalang ang mga Pilipino tumigil nang makipag-usap sa mga China dahil inaasahan nila na susuportahan ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Well, I have news for you, Marcos Jr. Wala ka nang aasahan sa Amerika. Kinakailangan ngayon sagutin mo, bangag ka ba sa pamamagitan ng hair follicle test? Ngayon, dapat harapin mo ang katotohanan na pinakanagugutom ang mga Pilipino ngayon sa iyong administrasyon at hindi ka na makakaasa sa Amerika para sa suporta. Dahil ang Amerika ngayon, inuuna ang pang-nasyonal na interes ng mga Amerikano at yan ay ang interes niya na mangalakal, magbenta ng kanyang mga binibenta sa mga iba't ibang mga merkado ng daigdig at makakuha ng kita sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ang nakukuha nila sa Pilipinas? Halos wala nga tayo ngayong na-export sa Amerika, no? Ano bang ine-export natin? Well, siguro mga semiconductors, no? Pero ang number one supplier talaga ng semiconductors sa daigdig ay ang Taiwan. Supporting role lang tayo. Ano pang maasahan nila sa atin? Wala na. Ang mga prutas naman, hindi na nila inaangkat sa atin dahil napakalayo natin. Siguro yung mga konting mga minerals natin, pero mababa na talaga ang mga pinapadala natin sa Amerika. Well, meron pa tayong mga, kumbaga, yung dati-rati pa na paminsan-minsan nag-export ng asukal. Pero ang nakakatawa nga, habang tayo nag-export ng asukal, tayo naman nag-aangkat din ng asukal dahil kulang ang supply natin. So hindi ko maintindihan kung ano yung rationale na yan. So, kung bakit tayo nag-export pa rin ng asukal, samantalang tayo nag-aangkat. Ibig sabihin, Marcos Jr., ikaw ngayon ay kinakailangan managot sa kapalpakan ng iyong administrasyon at hindi mo ka makakaasa sa suporta ng mga Amerikano. Swim or sink on your own merit. Dahil nang nawala sa mata ng Amerikano na ang China ay banta, nawala din ang impluwensya mo sa mga Amerikano. Hindi na tayo importante ngayong wala ng posibilidad na makikipagputukan ng mga Amerikano sa China na wala namang dahilan. Ang Taiwan hindi sapat na dahilan yan. Bakit? Ang Taiwan talaga namang kinikilala talaga pati ng Amerika na kabahagi ng One China. Talaga namang kinikilala yan bilang probinsya. So bakit pa makikipaggera ang Amerikano kung ang China ay babawiin ang talaga namang sa kanya? At dahil wala ka ng maasahang suporta sa Amerika, kinakailangan sagutin mo ngayon ang mga pagkakautang mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa administrasyon mo, matindi ang pagkagutom na dinanas sa mga Pilipinas, mga Pilipino
At ngayon po, ang Pilipino ay nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo.